Ang bahay sa dulo ng kalsada. Sa bayan ng San Rafael, may isang lumang bahay sa dulo ng kalsada na bihira ng madaanan ng tao. Nakatayo ito sa gitna ng kakahuyan, yari sa kahoy na kupas. May mga bintanang parang mata na matagal nang nakamasid. Sa araw pa lang, may bumabalot ng kakaibang lamig sa paligid nito, lalo na kapag hapon na, at ang araw ay nagsisimula ng lumubog kagaya ng kuhang larawan ng bahay. Ayon sa matatanda sa baryo, ang bahay ay pagmamay-ari noon ng isang pamilyang De Vera. Ngunit isang gabi noong dekada 6 na, bigla na lamang silang nawala. Walang paalam. Walang iniwang gamit. Bukas ang pinto, pero ni isang tao ay wala sa loob. Simula noon, sinasabing may mga bata raw na umiiyak sa tuwing madadaanan nila ang bahay. May mga pusang ayaw dumaan malapit dito. At kung minsan, may nakikitang babae sa bintana na kaputing bestida, nakatayo lang, pero wala namang tao sa loob. Sabado ng hating gabi. Si Marco, isang amateur photographer na mahilig sa mga lumang estruktura, ay sinabihan na ng mga lokal na huwag nang lumapit sa bahay. Pero dahil sa kanyang matinding interes, hindi siya nakinig. Dinala niya ang kanyang kamera at tripod at sinadya ang bahay isang hating gabi. Isang kuha lang, tapos alis na agad, bulong niya sa sarili habang binubuksan ang kalawanging gate. Pag-akyat niya sa lumang hagdan, narinig niya ang mahinang tik, tik, tik mula sa loob. Wala namang ulan, wala ring tao. Pero parang may naglalakad sa lumang sahig. Bumukas ng kusa ang pintuan. Pagpasok sa loob, madilim, moldy ang amoy, maalikabok, pero may kakaibang sigla sa loob. Parang buhay ang bahay. Nang i-flash niya ang kamera para kunan ng larawan ang lumang sala, biglang lumabas sa screen ang imahe ng isang batang babae sa gilid ng hagdan. Pero paglingon niya wala. Napabuntong hininga siya. Hala, baka na-reflect lang. Pero unti-unting lumalamig ang paligid. Parang may humihinga sa batok niya. Nang muli siyang kumuha ng larawan sa altar, may lumabas na imahe ng babaeng nakaputi, nakatalikod, pero may dugo sa buhok. Sa baba ng larawan, may lumitaw na sulat na hindi naman niya nilagay. Bakit ka pumasok? Hindi ka na makakaalis. Takbong walang balik, nagpanik si Marco. Tumakbo siya pababa ng hagdan, pero para bang hindi siya umaabot sa pinto. Paulit-ulit siyang tumatakbo, pero laging bumabalik sa sala. Hanggang sa may narinig siyang boses mula sa itaas. Isang mahinang boses ng bata. Kuya, gusto mo ring manatili dito, di ba? Nang lingunin niya ang itaas ng hagdan, naroon ang isang batang walang mata. May suot na puting bestida at may mga dugo ang kamay. Kinabukasan, natagpuan ang kamera ni Marco sa may damuhan sa harap ng bahay. Nakapatay ito. Nang buksan ang memory card, iisa lamang ang litratong naroon, ang bahay, sa labas, pero may nakasilip na dalawang mata mula sa gitnang bintana. At sa ibaba ng larawan, may malabo pero mababasang mensahe. Isang kaluluwa na naman ang nanatili. Wakas.